Oras ay 7:33 ng umaga. Ang aga ko magising. Dapat alas 9 pa. Sarap matulog, no? Kaya lang yung ba? Parang pag hindi ako hindi ako kampante sa lugar na natulugan ko. Kampante in a sense na parang baka may kumatok sa'yo, sabihin sa'yo, overstay ka na. Yung ganon. Good morning, guys. Ang daming nito, ang daming tinda rito. Boiled hot peanuts. May ganun pa. May flavor. Ayos Makakutkutin para hindi antukin, no? Oo nga, no? Parang uulan ngayon. Next stop, Rawlins. 1 hour and 42 minutes, 184 kilometers. Malayo-layo, mga dre, no? Sana naman wag umulan. Hindi pa ako nakakakita ng Pilipino. Parang mas mataas yung tsansa na magkaroon ng Pilipino sa remote places sa Canada kaysa remote places sa US. I mean, small town. Lakas ng hangin. Ang lakas ng hangin. So, nandito na po tayo sa Rawlins, Wyoming. Nako po, hindi makakapag-vlog. Malakas ang hangin. Uy, nakapaligiran pala ako ng hotel dito, mga dreno. At yan hotel. Maraming hotel, pero it doesn't mean mag-hotel ako. Nandito ako sa Walmart na may gasoline station. Doon lang ako nag-charge, mga dreno, sa likod niyan, sa may Holiday Inn Express. Andito pa rin ako sa para hindi lang kayo maligaw. Andito pa rin ako sa Wyoming, sa Rawlins. At punta naman tayo sa Walmart. Chicken popcorn. Okay yung rito. Natutuwa ako sa mga Walmart dito sa kanila, mga dreno. Merong ganito, may init na pagkain, mac and cheese. Why not? Diba? Mac and cheese. Pagkatapos, kuha nga akong cart. Mainit Mac and cheese. 2 kain na yan, mac and cheese na yan. Pagkatapos, ayoko na umorder ng rito. Ayoko na bumili ng ganito rito. Kasi, hindi masarap hard-boiled eggs? Talaga? Ayos Ayos may ganun Ba't dito? Madaming choices sa kanila. Ano naman to? Hard salami and Colby and Monterey Jack cheese. $2.60? Diba? Why not? Kailangan mo ng ganyan, yung makukut-kut ba? Para para hindi ka antukin. I think yun yung pinakamabisang panlaban, mga dreno. Kaya sino pinag-advise sa akin? Yung buto ng yung flaxseed. Hindi, butong pakwan pala, flaxseed. Kinakain ba yun? Butong pakwan. Tapos prutas. Kuha tayong prutas. 7. Eto, cantaloupe. Ang gusto ko ng cantaloupe. Tsaka ng pineapple. Ito, 8. Kaya lang, parang na siya, no? Parang tilado na. Ilang araw na kaya siya? 13. Maliit lang meron. May sausawan pa. Siguro ito na lang. Pineapple. Mukhang hindi matamis to. Itong $5. Mukhang matamis. Dessert. Cheesecake maybe. O nga, no? Cheesecake.
Ito yung mga ano nila oh, microwavables, chicken teriyaki ba? Tonkotsu. Wala tayong initan eh. Pero pwede to kung sa ano, sa truck stop ka kasi may microwave sila ron eh. Buti sa kanila rito may plastic bag pa rin oh, sa Walmart. At asan na ba? Saan ba ako nagpark? Ano ka ng teteng naman oh. Lagi na lang. Kahapon, akala ko na wala yung towel ko. Bumili ako ng bago. Yung pala naipit lang. Ang liit-liit lang sasakyan, di ba? Nawawala pa yung gamit. So, medyo marami tayong ginrocery. Hindi pala madami. Mga kutkutin lang mga dre, no? Mac and cheese na yung ating tanghalian. Kakain na ba ako? Bumili rin ako ng big ass juice. Pagkatapos, ano pang meron? Yun, mga kutkutin para sa biyahe. Meron dessert. So, kaya lang pag nandito, may initan eh. Kutkutin. Bumili rin tayo ng, ang tawag dito, cantaloupe, mga dre, no? Next stop, Evansville, Wyoming pa rin. 1 hour and 57 minutes. Wow, tagal na ito. 202 kilometers mga dre, no? Ito yung ano, medyo antokin na ako na ito mga dre, no? 2 oras na biyahe. That's too much for me. May 2 truck na dumaan kasalubong ko. Binabacuum nila ako, walas tek. Ang lakas kasi ng hangin talaga. Kinabahan ako to. Siguro nga hindi dapat magmabilis pag may truck. Ayan oh. Ito truck na naman to. Oo na nababacuum ako. Oh. Kaya dapat magbagal ako pag ano. Walas tek, nagulat ako eh. Biglang gumanon talaga ako, parang umangat ako. Sabi nga dito ni Tesla, no? Ayun, strong winds forecasted from the southwest. Papunta ako ng south mga dre, no? Papunta ako ng South Dakota eh. Dapat talaga mag-hotel ako eh, no? Para hindi ako natatamaan ng hangin eh. Ang bibilis na sasakyan sa likod ko. Naka-overtake na silang lahat sa akin. Sedan. Yung Volkswagen na parang hatchback. Sabi ko parang ako lang yung nakaka-experience nung nararanasan ko. Yung nililipad ako ng truck. O masyado lang ako nervyoso. Parang kang nasa studio. Nandito ako sa Wyoming Wildlife. Natutuwa kayo sa ipapakita ko sa inyo. Wyoming, di ba? Wyoming, yung basketball player, Wyoming. Wyoming Wildlife. Andito tayo sa Independence Rock ba to? Oh, mga narinig ako po. Ang ganda. Dito tanaw ko na siya eh. Pero mamaya ako napapakita sa inyo. Bago ang lahat. Ay, mac and cheese. Mga dre, no? Etong cantaloupe, walas teko. Ang dami pa ng binili ko. Amoy cantaloupe, pero lasang gamot. Bakit ganun? Pero ito muna enjoy natin mga dre, no? Mamaya lang tayo maghanap ng, hopefully makakita ako ng masarap na pagkain. I'm not expecting na makakain ako ng kanin ngayon kahit gusto ko. Siguro kahit Chinese food na lang. I don't know kung may makikita ako. Kasi usually ang tigil ko sa maliliit na town eh. Aray ko. Ang pinagsisisihan kong konti lang yung binili ko kahapon. Yung ano mga dreno, yung brisket.
Ang sarap nun. Pwede kong ulamin yun ng 3 araw na hindi ako magsasawa. Kaya lang konti lang yung binili ko. Oh, dito ako sa rest area, di ba? Pagkakataon na para ano. Test mic. Walastek. Ang hangin. Pagkalakas. Tingnan nyo ang mga puno. Diba? Andito tayo sa rest area. Sa Yao Ming. Sa Wyoming tayo mga dreno. Andito pa rin tayo. At andito tayo sa Independence Rock. Lilipa rin ako. Saglit. Walastek. Ito ang kagandahan niya. Po inang. Apakaganda na ng rest area na to. Pwede ka pang anong tawag dyan? Ayun, may mga picnic table pa sila. Tapos the usual, merong toilet doon. At ayan po, pinapakilala ko sa inyo si Independence. Ang kanya pong apelyido ay Rock. Kamag-anak siya ni The Rock. Okay? Nakakatandang kapatid siya ni The Rock. Walastek. Sabi ko hindi na ako kumbaga yung mga reaksyon na gano'n. Kaya lang di ko maiwasan, no? Napakahusay niya, di ba? So pwedeng umakyat, akyat tayo. Pwede bang Pwede bang ganito? Posing. Pasukin natin. Kinailangan ko magtanggal ng sombrero kasi nililipad sa lakas ng hangin. Oh God. Bakit kaya may ganyan, no? Para hindi makapasok yung siguro, mga oso. Can I? Stop saying goodbye. Wee, I feel crazy. I feel like I'm gonna die soon. Oh. We're wearing Crocs. Yeah, it's kind of slippery. Be careful. Very. Yeah. Madulas. Oo, hindi siya Mom, Colin said, or Colin Oh, yeah. careful. Yeah, it's slippery. Be careful. Be careful. Yep. Oh, yeah. You okay? Woo, I'm gonna go down. Yeah, you have to be careful. Very slow. Go on slowly. I feel like the most stupidest person ever. Very. Yeah. You have to have the right shoe. Crocs are not right. I don't know. Maybe it's not. Yeah. Madulas. Kailangan tama yung sapatos mo. Kung aakyat ka sa kanya. Hindi madulas dahil sa lumot, kundi madulas dahil yung klase ng bato. Ayan o. Madulas yung bato niya. Parang yung marmol, ganon. Kaya madulas siya. Sobrang laki niya. Hindi naman pinagbabawal na umakyat. Kung gusto mo umakyat, bahala ka. Nasa sayo. Lakas ng hangin. Evansville, Wyoming. 13 kilometers para sa charging station natin. 18 kilometers pala. Kung tumawid kaya ako sa Yellowstone,
Dito kaya ako lalabas. Kasi Yellowstone Highway pa rin mga dre, no? Pero kung tumawid nga ako doon sa Yellowstone, sa Montana, ang tagos ko talaga is dito sa ano na, sa Wyoming. Kaya lang, bumalik nga ako dahil hindi abot dahil sarado yung ibang charger doon. Patagos sa Wyoming galing ng Yellowstone National Park. Ito yata yung totoong Evansville. Mukhang hindi pa yung unang napuntahan ko. So, andito na nga tayo mga dre sa Evansville sa Wyoming. At mag-charge tayo dito ng 21 minutes para makarating tayo sa Lusk, Wyoming pa rin. What? 158 kilometers yung next trip natin. Pagkatapos nun, South Dakota na tayo sa Custer o Custer. Alam niyo ba kung gaano kahangin? 45 miles per hour ang kanyang wind gust. Ganon siya kahangin. Grabe Baka may kayang meron dito. Tingnan natin kung ano makakain natin, no? Medyo hindi ako nasiyahan sa Hindi ako nasiyahan sa mga nabili ko. Puro sablay. Kahit bake man lang, kahit yung bake mac man lang sana ba na na satisfied. Bar package drive-thru. Bakit may ganon? Tingnan natin kung anong mabibili natin dito. Bala ko sana maglaban na rin ako Kasi hindi ako nakapaglaba ron kagabi. Kasi nga wala akong coins. Magpapapalit na lang pala ako. Dito ba yung wallet ko? Ano na to? Hot 6. Ano kayong tinitinda nila doon? Beer yata, Hot 6 Parang pala siya? Souvenir shop. Ano ba to? Sticker. Kala ko yung pandikit sa rep Oy, Cinnabon. Cinnabon, mini bon. Parang masarap to. Siguro yung number 1. Salami. May labahan sila rito. So, dito na muna ako mag-i-stay para makapaglaba. Mag-i-stay ako rito siguro mga 2 oras. Evansville, mga dre, no? Tama ba, Evansville? Para maayos ko na yung labahan ko. There you go. Wow, thanks. You're welcome. Yeah, have a good one. You want a bag for this? Oh, yes, please. And maybe I can put Make it this a too. little handier. Yeah, since you got a broken wing. I do, yeah. Thanks a lot, appreciate that. You're welcome. Yeah, Don't forget your little phone or whatever that is. it's camera. Thanks. Papakabait naman dito. Friendly. So, kunin ko yung labahan ko, then isasalang ko and stay here for a couple of hours para malinis lang yung yung mga damit. Laundry room. Ayan ang mga shower area. Para sa mga hindi po nakakaalam, maraming truck stop na merong shower area para sa mga kagaya naming biyahero. At ano pa ba? Okay. Ito yung washer. Okay. Magtanong tayo ng sabon. Hi. Do you sell liquid soap here Yes. for the laundry? Yes. Yeah. Thanks. We're down there on your room. I need a soap. Oh, Yeah. the laundry soap? Yeah, laundry soap. We have some little guys over here. So we got
this little guy, and we have this little guy. Maybe this. And then this guy here. This is just one wash? Yep. Yep. One load. Or And- if you want to do this little guy, he would do 2 loads for you. I think this one is better. Okay. Yeah. Sure. Thank I you. can help you with that. Bleach, detergent. Okay. 32 minutes. So, ang tawag dito, kumuha tayo ng Cinnabon. Pagkatapos, meron tayong burger. Kumuha uli ako ng mac and cheese. Kasi yung mac and cheese ng Walmart, sablay eh. Ano to? Ano natin? Yun. Iba pala yung sandwich nila. Oo, salami nga pala na. Ayun yung sandwich nila. Ano raw ito eh, best seller nila. Iran lang ng Ito yung tipo ng iba't ibang pampalasa. Okay. Tapos, Merong pickle. sarap na yan. Tikman natin to. Para kung hindi masarap eh. Ano na natin? Wala. I-dispatch yan na. Balik. Kasi di lang. Pwede. Bilis o. Tinan mo. Ay. Binigay ko kay Dylan. Pang Dylan. Doon mo lagay sa bahay niya doon. Sa mga sa mga kahoy doon. Pwede na mga dreno. Magkano to? Less than $3 yata to eh. Dinig niyo ba yun? Yeah. 90s na love song. Ang bango ng sasakyan. Amoy pagkain. Okay. Tapos na tayo maglaba kaya biyahe na tayo. Okay, ang ating next trip ay Lusk, Wyoming pa rin. 158 km, 1 hour and 25 minutes. Ang oras ay 3:31. So, darating tayo ron ng alas 5 na. Ewan ko kung pagtapos dumating doon is makakaalis pa para sa next destination. Pero tignan nga natin. Ano ba yung next destination natin after ng Lusk? Yun, Custer, South Dakota na. Kaya lang alas 7 na darating doon. Let's see. Now turn left onto South Main Street. Now turn left. Now you have arrived at your destination. Saan? Wala naman dito. Ang hangin pa rin. So, mga dre, andito tayo ngayon sa Lusk. Lusk o Lusk? Tawag dito Wyoming pa rin mga dre, no? At ano to? Ang tawag dito?
mga bahay tuluyan. Oh gosh. Isang tahimik at maliit na community dito sa Wyoming. At wala man lang iihian. Aray ko, saan tayo mag-CCR? Wala man lang kahit ano. Anong tawag dito? Yung convenience store. O nalampasan ko. Dito sa US, ang napansin ko, yung location ng mga charging station is nasa malapit sa mga hotel, motel, at nakahiwalay sa gasolinahan. Diner. Aray ko. Ilang minuto ba ako dito? Ilang minuto ako dito? Ano na to? Masyadong malayo na. I mean, sabagay small town mga Andre, no? But anyway, susunod na destination natin ay South Dakota na. Malapit na tayo sa destination natin. Kaya lang, kung aabutin ako ng alas 8 bago ako makarating dun sa pupuntahan ko, baka tumigil ako sa makikita kong kumbaga rest area sa dadaanan ko. Kasi ayoko naman bumiyahe ng gabi na. Though maliwanag pa yung alas 8, di ba? Etong Tesla ang pula mga dreno. Punong-puno rin siya ng gamit, oh. Mga backpack, yung mga luggage bag, unan. Higaan ba siya? Puno-puno ng gamit. Mukhang doon din siya natutulog sa sasakyan niya. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi ka magtataka, no, na maraming tao yung pinipiling tumira sa sasakyan, especially kung single naman siya at wala siyang intindihin sa buhay. I mean, why not, di ba? Isa lang yung babayaran mo, sasakyan mo lang. Ngayon kung paano ba yung sasabihin yung hindi komportable, kasi kumbaga the thing is hindi nyo pa nasusubukan, di ba? Kumbaga lang sa inyo, kumbaga opinion or yun yung palagay nyo. Pero para sa mga taong gumagawa nito at yung benefits na nakukuha nila, I think na-outweigh nun yung konting discomfort, yung konting paano yung ihian mo, paano yung liguan mo, di ba? Paano yung mga ibang bagay na dapat magagawa mo lang kung nasa talagang bahay ka. Pero kung makakatipid ka, di ba? Makakatipid ka ng $1,000, hundreds of dollars every month. Nakatira ka sa sasakyan mo, ikaw lang mag-isa, why not? Di ba? Walang masama dun eh. Napaka-common ng ganyang setup mga dreno. Ang dami ko nakikita sa rest area, sa truck stop. Dadating sila doon gabi na. Tapos yung sasakyan nila makikita mo talagang basically punong-puno ng gamit nila, no. Kumbaga without judgment or anything, mapapatingin ka na, wow, nakatira siya sa sasakyan niya. Yung ganon na walang panghusga talaga mga dreno. It's just a statement na nakita mo nakatira siya sa sasakyan niya, diba? And somehow that's one thing na parang siguro liberating para sa kanila in terms of financial responsibilities, and nagagawa mo na mag-ikot unless na may trabaho kang regular. Pero kung wala kang trabaho regular, then imagine every morning nagigising ka, nasa ibang lokasyon ka, 'di ba? It's a wonderful feeling mga dreno. Okay na, alis na siya. At kung may trabaho ka, tapos nakatira ka sa sasakyan mo,
Panigurado, may pera ka. Hindi ka nagbabayad ng upa. Texas. So, galing siyang Texas. Ayun ang plaka niya. Sa mga nagtatanong po, bakit daw hindi ako kumuha ng hotel? Ba't hindi ako matulog sa hotel? Number one reason. Kaya ko nagawa itong ginagawa ko ngayon. Dahil isa sa plano ko ay matulog sa sasakyan nang sa ganon makatipid ako. At sa hindi pagtulog sa hotel, malaki po yung hindi ko nagagastos. Hindi ako nakaka-save kung hindi po ako nakakagastos ng mas malaki. Kada isang araw sa biyahe na to, gumagastos po ako ng $140 to $170. At malaking bahagi nun napupunta sa pag-charge ko ng sasakyan. $50 to $70 araw-araw para sa charging na tumatakbo ng 500 to 800 kilometers. Sa pagkain po, napupunta yung iba at sa paliligo at kung ano-anong pangangailangan mo na hindi mo inaasahan. Sa paliligo pa lang po, pwede kang gumastos ng $18, $12 kung matsyempuhan mong mura yung mapapaliguan mo. Sa Canada, mura eh. $7 lang, no? Kaya lang, walang towel yun, walang sabon. Talagang shower lang. Dito, yung $12, merong towel. Kanina, may towel. Sabi ko, may sabon bang kasama? Meron daw. Pero pagpasok ko sa CR, walang sabon. Buti na lang, may sabon ako. Binigyan din ako ni Mami and Sammy. So, may body wash ako. At yung $18 ang pinakamahal, mga dre, no? Sa Lab yata, yung Lab yung pangalan ng gasolinahan. $18 para sa paliligo. Maluwag yung toilet, meron kang sabon, meron kang towel, pero $18. Diba? Medyo may kamahalan. Ano po, kumbaga, paano ba? Pwede akong mag-hotel kung gugustuhin ko, pero naisip ko na mas malaki yung advantage, yung mga plus na nakukuha ko sa pagtulog sa truck stop. Yung experience ko na nakukuha doon is mas mas nagiging parang nakakadagdag sa fulfillment ko sa pagbabiyahe. Yung pagtulog ko sa rest area, bagaman hindi ako nakakausap ng mga tao, is knowing yung ganitong klase ng lifestyle. Mag-i-stay ka sa rest area, matutulog ka ron. Maraming gumagawa. I mean, sobrang normal niya. And seeing yung mga ganong klaseng bagay is ko mga din, somehow may natututunan ako, may nakukuha akong aral. At yun yung isang bagay na sa palagay ko hindi ko makukuha sa loob ng hotel room. Ang makukuha ko sa loob ng hotel room, sigurado mas lalaki yung utang ko. Parang ganito lang po yan, no? Kasi merong mga tao na sobrang strongly opinionated pagdating sa hindi ko pagtulog sa hotel, na gusto nilang i-impose yung mga kino-comment nila, yung mga iniisip nila. Dapat matulog ko sa hotel. Di ba? May ganun na eh. Parang may diin. I mean, okay, padala nyo ako ng pera, matutulog ako sa hotel, gamit yung pera nyo. Definitely, hindi nyo gagawin yun. Diba? Kasi, bakit? Diba? Bakit nyo gagawin yun? Ngayon, I think somehow, in the same way, ganun din yung pakiramdam ko. Bakit ako matutulog sa hotel? Bakit ako magbabayad sa hotel samantalang pwede akong matulog ng komportable dito sa sasakyan ko? Tapos meron pang nagsasabi na maligo daw muna ako. Parang gusto yata akong paliguan no? O gustong makitang naliligo ako, nahubot-hubad sa banyo. Di ba? At gusto rin yata nagtututbrush ako, binibidyohan ko pa. Yung mga ganung bagay po, kailangan pa bang kumbaga araw-araw ipakita kung ano yung mga personal na ginagawa mo?
I mean, nandidiri ba kayo? Naaamoy nyo ba? Naaamoy nyo ba ako? Di ba na umaalingasaw ka na, hindi ka naliligo. Di ba? Hindi ka nag-toothbrush. Tapos nagda-drive ka na. May ganun ba? May ganun bang eksena? The goal is, may share po sa inyo. Yung experience na pinagdadaanan ko ngayon. I don't know, malibang kayo. Maganda kung ma-inspired kayo na isang araw gawin nyo rin to, 'di ba? Kahit maiksing road trip lang. Yun po sana yung gusto kong maibahagi sa inyo. At ma-justify ko yung mga lugar na napupuntahan ko, maipakita ko kung gaano sila kaganda. Na sana mabisita nyo rin isang araw kung hindi nyo pa napupuntahan. Yun po, no? Kung mag-hotel ako, araw-araw, kung kakain ako ng masarap araw-araw, bukod sa magastos na, is, ang pakiramdam ko, hindi ako yun eh. 'Di ba? Sa ginagawa ko ngayon, sobrang nag-i-enjoy ako, and dahil nag-i-enjoy ako, kaya kong gawin to ng paulit-ulit sa isang mahaba at matagal na panahon. May mga pagkakataon na sa pagdadrive, yung kapaligiran mo is hindi masyadong inspiring. Katulad ngayon, bago ako nakarating dito, halos 2 oras na flat yung dinadaanan ko. Wala kang mapaglibangan. Kundi tumingin ka sa ulap, sa langit na minsan wala pang ulap, 'di ba? I mean, kung gagawin mo to at ginagawa mo para sa sarili mo at gusto mo, itong ginagawa mo na to, kaya mong gawin to eh. 'Di ba? Kahit may mga pagkakataon na hindi ka ganun kasaya sa narating mo o sa dinadaanan mo. Kasi para sa'yo, ang goal is yung biyahe. Isang importanteng bagay yun na i-consider na ma-enjoy mo yung dinadaanan mo. Yun yung na-realize ko, mga dreno. Yun yung natutunan ko. Na-enjoy ko yung dinadaanan ko. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon maganda yung destinasyon na mapupuntahan mo. So, sa ganung paraan, hindi ka manghihinayang na gumugol ka ng 3, 4, 5 oras sa biyahe, na detour ka para lang puntahan yung isang tourist spot. Pagkatapos, ay, di ba? Eto na yon, yung ganon. Masaya, and sobrang ko na-enjoy yung pagdadrive. Though, mas madalas na inaantok ako, lalo pag wala akong inangata, madali akong antukin. Pero na-enjoy ko na lagi akong gumagalaw. Lagi akong nasa ibang lugar. Laging iba yung tanawin sa mata ko. Gusto ko yun. At kaya nga nasabi ko na kaya kong gawin to sa mahabang panahon. Okay, ang sabi niya, susunod na biyahe mga dre, katulad nito, 174 kilometers, 1 hour and 43 minutes para makarating ako sa Custer, South Dakota. Custer, C-U-S-T-E-R, South Dakota. Ganito yung iniisip ko pag malapit ng gumabi, 5:30 na mga dreno. Iniisip ko, pag may nadaanan ako na rest area, doon ako mag-i-stay. Pero dapat may consideration ako pagdating sa battery. Dapat yung battery ko is sapat. Especially kung gagamitin ko yung aircon sa gabi. Let's say gagamit ako ng mga 20% para sa aircon. So dapat yung matitira nun is sapat para makarating ako sa susunod na destinasyon ko. Charger man yan or yung mismong pupuntahan ko. Dapat na i-consider yun. At sa pagkakataon na to ay okay, pwede kong tingnan kung gaano karami yung charging station sa area na yon o sa gitna ng area na yon. Pakita ko sa inyo. Ito yung biyahe ko, mga dreno. Yan yung magiging biyahe. Ngayon, ang gagawin ko is mag-a-add ako ng stop o
Okay? Tapos lalagyan ko ng charging. So, magma-map out siya ng charging. At sa pagkakataon na to, parang wala dito. Kung hindi, nandito na yung charging area na tinuturo niya mga dre, no? Masyadong malayo. Ito yung destination ko, Ayan yung destination ko. May charging area bago dumating doon. Tapos, andito na yung mga charging station. Hindi. Pa dito pala ako. Pababa ako, ganun, no? Pa South Dakota ako, mga dre, no? Yan. Pero, ang problema, ang dapat kong masolusyonan is yung charging sa pagitan dito sa gitna nito hanggang sa destination ko. Kasi nga, let's say makakita ko ng rest area dito sa gitna. Okay? Nagamit ko yung battery ko. Hindi na sapat para makarating sa charger. Hindi na matutuloy itong itong vlog na to. Ang haba ng rant ko, mga treno. But anyway, yun. Hopefully po nasagot ko yung ibang katanungan nyo. At nakapagbigay ako sa inyo ng konting idea tungkol sa gastusin at saka isipin ko pagdating dito sa bagay na ginagawa ko. Iano ko po, i-breakdown ko yung nagastos ko sa magkano yung nagastos ko sa charging mula Montreal hanggang Vancouver, mula Vancouver hanggang pabalik ng Montreal via US. Lahat po yan. Tapos kung ilang kilometers po yung aking nagamit. Tingnan nga natin, ilang kilometers na ba? Ilang kilometers yan, mga day, yung kilometers, kumbaga, naka-monitor sa akin, may total ako niyan araw-araw. So, madali kong masasagot yan. At sa pagkakataon na to, tayo po ay ang total kilometer po na nagagamit ko na ay 7,930 kilometers so far. Hindi so far yan, hindi kasama yung ngayon. Ito hanggang nung last night lang. Pag sinama ko ngayon, siguro tatakbo ko ngayon ng mga 600 to 700 o 600 to 800 kilometers, mga dreno. Depende. Okay? Babiyahe ako or maghahanap ako ng rest area. That's the question. Kung tutuloy ako sa pupuntahan ko pala, abutin nga ako ng ng alas 8, which is para sa akin hindi ideal na oras. So, let's see. Palastik. Ang lakas ng hangin. Pag nasa taas ka, kasi elevated di ba? Gumagano yung sasakyan mo. Grabe yung hangin dito. Ang lakas talaga. Naka-autopilot ako Bumitaw yung autopilot kasi gumagano-gano yung sasakyan, no? Kaya ingat, no, pag ganito. Kaya pag tinaob ka ng ng hangin kasi ang lakas Ayan, buti ngayon may Ayan, may mga bulubundukin na rito sa gilid ko. Kaya siguro kahit pa paano, may panangga na. Kasi kanina nakita nyo, di ba? Flat lang. Kaya ang hangin, lagus-lagusan. Pag bulubundukin kahit pa paano, nababasag yung hangin So, yan na nga. Yan ang sinasabi nating daanan. Pag sa ganitong pagkakataon, kailangan magaling ka sumayaw. Kanina pa ako mag-isa dito sa Highway 18. At naisip ko lang na kung sakaling masiraan ka bigla ng sasakyan dito, parang, ayan, may dumating, no? Paminsan-minsan may sasakyan kang makakasalubong, pero most of the time, wala na. Ayan, pa isa-isa. Pagkatapos, wala na. Sabi ko, pag dito ka nasiraan ng sasakyan, medyo parang mahirap. Kasi kita nyo kung gaano kawalang sasakyan, no? Pa isa-isa may dumadaan naman. Pero sabi ko, parang napaka-challenging dito kung sakaling dito ka matirikan.
Ang lungkot ng daan eh, di ba? Mag-isa ka, Walastek. Siguro every 10 minutes, 15 minutes, may makakasalubong kang isang sasakyan. And yun na yun. Kasi, South Dakota na tayo. Siguro naman napansin nyo yung kapaligiran, nag-iba na yung kalubaan niya. Dito, mas green na. Tama bang ano yun, description? Pero yung ano, tsaka mas bundukin na rito. Marami ng puno. So, welcome to South Dakota. Walastek. Napakaganda ng town na to. Nakakatuwa. Nakita nyo, doon ako dumaan, di ba? Papunta rito. Sobrang ganda ng town. Excited ako. Na-excite ako. Nakaka-excite naman. Kaya lang saan ba tayo tutuloy? Pwede siguro kung mag-stay dito. So, nagtanong na ako kung pwede akong mag-stay rito, mag-park dito. Sabi niya naman na, kumbaga, hindi siya sigurado. At hanggang 9 o'clock lang daw sila. Pero titingnan-tingnan ko mga dreno. Nakakatuwa. Na-excite ako dito sa sa South Dakota mga dreno. Welcome sa South Dakota. Parang sa rin ako, yung sa Yellowstone. Wow! Oh yeah! Doon banda oh. Mas okay doon. Walastek. Nakakatuwa naman. So, bakit ba tayo nandito? Dahil pupuntahan natin yung Mount Rushmore. Kung nasaan nakaukit yung mga mukha ng presidente sa taas ng bundok. Ilang presidente ba yun? 3 o 4. So, that's the goal mga dreno. Bukas gagawin natin yan. Ngayon, anong oras na ba? Alas 7. Alas 7:30. Walastek. Antibay sa pagdadrive. Okay? Ano ko yan, chichichain ko. May pagkain pa ako sa sasakyan eh. Siguro yun na lang yung kakainin ko. Okay na yun. Okay guys. Medyo ngayon ang hindi kagandahan itong tutulugan natin kasi yung gasolinahan is hindi siya 24 hours. Sarado na yon. Alas 9 nagsara siya. So dito lang tayo matutulog sa sa Tesla charger area. At napapansin nyo, wala akong magiging kasama rito kasi pagtapos mag-charge yan, naalis na yan. Sa experience ko, kahit anong oras may dumarating na pa isa-isa para mag-charge. Tapos yung gasoline station, bukas naman yan. So may mga magpapagas dyan. Pero ako lang talaga yung mag-isa na mag-i-stay rito. Meron naman merong truck stop na 40 kilometers yung layo. Ayoko naman ng bumiyahe ng 30 minutes para lang makapunta dun sa tutulugan na yon. So naisip ko na dito na lang ako mag-stay. 40 kilometers, meron din yatang 16 kilometers na gasolinahan na 24 hours na bukas. Pero yun nga dito na lang ako. I think I'll be fine here. Besides kumbaga nakalak naman yung sasakyan. Kumbaga ipapark ko na lang siya ng tama na kung saan magkaroon ng aberya is makakasibat agad ako. Yung ganon. Sa ngayon, ang pagkakaparada ko neto is naka-atras ako mga dreno. Kumbaga, kung mapapansin nyo ayon, nakapaharap siya, di ba? So, nakapaharap siyang ganon. Ako, baligtad yung parking ko. Ang plano is gayahin ko yung pagkakapark niya.
para kung may something came up man, didiretso na lang ako, hindi ko kailangan umatras, di ba? Mas mabilis na paraan ng pagtakas, kumbaga. So yun. But I think I'll be good here. I'll be safe here. Inshallah. Okay. Good night. Wait, we don't have to start the day yet.